This day you shall be with me in paradise. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying gift. How lucky he was that every day you canonized him. He did not have to wait for further purification. You knew, O Lord, that he already suffered for his sins by accepting his cross. Help me now, O Lord, to accept my suffering, my cross, my Calvary, for that is what it means to follow you all the way. Grant me, Lord, the strength to bear my cross, and not only to carry it, but to be crucified to it like you. Strengthen me, Lord, by your passion and death. I am not worthy to be admitted to paradise immediately, but I hope firmly in your promise that if I eat your flesh and drink your blood, I will never die forever. Amen. For the third word is Father Titus Mananzan, SVD, Rector of the Divine Word Shrine. The family prayer will be led by Mr. and Mrs. Fernando Go and family. A song will be rendered to us by Father Raul Caga, SVD. Mga minamahal kong kapatid, habang pinagnilay-nilay ko yung salita ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito yung ina. Alam niyo, habang sinasabi niya yun, imagine, no? Isipin niyo, nung sinabi ni Jesus, siya ang ating ina, ang ina natin ay ina ni Jesus. Kaya tayong lahat po ay maanak ni Maria. Napakaganda po. Ang ating ina si Maria. At kung siya ang ating ina, ang ibig sabihin noon ay aalagaan tayo. Alam natin yung mga ina, gagawin niya lahat, no, para sa kanilang anak, sa kanyang kabubuti. Ganun po ang ating mahal na ina. At isipin niyo, sinabi ni Jesus yan, nasa kanyang sutulan ng kanyang paghihirap. Pero nakita niya ang kanyang ina na naghihirap din. Nakita niya ang kanyang paborito apostles, naghihirap din. Doon niya sinabi, sabi niya, ginang, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Mga minamahal kapatid, kung si Maria ang ating ina, ibig sabihin gagawin niya lahat para sa ating kabutihan. Para sa ating kabutihan. Naalala ko isang pastor, sabi niya, bakit kayo mga Katoliko ay hiningi niyo pang intercession ni Maria, ay diretso na kayo sa Panginoon. Sabi ko sa pastor, parang hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ba doon sa wedding at Cana, nung wala sila ng alak, dumiretso ba sila kay Jesus? Saan sila pumunta? Kay Maria. Ano si Maria pumunta kay Jesus at sinabi ni Jesus, sabi, hindi pa panahon ko. Wala, gawin niya gusto yung sabihin ni Jesus. Wala magawa si Jesus. Ginawa niyang hiningi ni Maria. Yan sinasabi ko sa inyo. Kung anong hingin natin kay Maria bilang isang ina, ay ibibigay po sa atin. Alam niyo, kayo po'y siyam na magkakapatid. No? At ang nangyari, 4 na babae sunod-sunod. Kayong daddy sa mami ko, wala pati anak na lalaki. Ay, yung mother ko, mayroon siyang debosyon sa Lady Manawag, taga-Pangasinan po ako. And ang ginagawa niya, sabi sa akin, kunento, na Friday ng afternoon na pupunta sa Urdaneta, taga-Urdaneta siya, katapos punta siya sa Manawag. At nagdadasal siya.
Ang dasal niya mga kapatid ay sana bigyan mo kami ng isang lalaking anak. So tuwing Sabado po yun. At nung wala pang anak na lalaki, kung gusto niya magpari ang aking anak, pagpapariin ko. Alam niyo, pinanganak, ako po. Kaya ako may pare. At hindi lang po ako, yung pangalawang lalaki, nagpari din po. Sunod-sunod yan, no? So yung sinasabi ko, may hingi tayo sa mahal na ina, ay ibibigay po sa atin. At tuturuan kayo magandang paghingi. Kung kayo pinagro-rosaryo, ito yung gawin nyo. Pagdating nyo sa Holy Mary, Mother God, pray for us sinners, huminto po kayo doon. Dagdagan nyo, pray for my mother na she will get well. Pray for my brother na papasa sa exam now at the hour of death. Amen. Dasalin niya 50 times ay bibigay ng ating. Very meaningful po yan. At another meaningful na debosyon sa ating mahalin na, siyempre, gusto natin to please always our mother. Kung gusto niyo parangalan ang ating mahal na ina, at gusto niyo talaga malalim ang relasyon niyo sa ating mahal na ina, alam niyo gawin niyo? Gayain niyo ang kanyang katangian. And her greatest virtue, my dear friends, ang kanyang pananampalataya. Yung pananampalataya na lakas loob na tanggapin na aking mahal ng Diyos in spite of the sufferings and trials I'm undergoing. Sabi nila nung napakita yung anghel kay Maria, batang-bata po si Maria. Siya around 14 to 16 years old. At sinabi ng anghel, Oy Maria, ikaw ay buntis pagkakaroon dalang tao at anak mo ay anak ng Diyos. Hindi niya maintindihan. The God of powerful, almighty, papasok sa kanya sila pupulan, maging ina ng Diyos. Hindi niya maintindihan. Pero mga kapatid, kahit na hindi niya panintindihan, ay dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sabi niya, mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. Naku, sabi niya, kantahan ni Anghel kasi tinanggap ni Maria. Kung halimbawa sabi ni Maria, ay ako, nakakatakot yata, panghanap na iba. Sabi ng mga theologians, kung di tinanggap ni Maria, hindi po tayo ngayon tubos. Wala tayo ngayon sa araw na ito dahil hindi pa tayo tubos sa ating kasalanan. Nangyari lamang yan mga kapatid dahil sa pananampalataya ni Maria. At hindi po natapos doon. Nung si Jesus is about to be born, naghanap sila ng lugar. Hindi sila makakita ng lugar. Ano lugar nakita nila? Isang sabsaban. Sabi mo, ano ba ito? Anak pa ng Diyos ito? In the lineage of David, bakit isang sabsaban? Sa kainan ng hayop. Hindi niya maintindihan mga kapatid. Umangal ba si Maria? Hindi umangal. Mangyari nawa ayon sa iyong kalooban. At doon si Jesus ay 13 taon nawala si Jesus. And for 3 days, hinanap nila. Imagine, anak ng Diyos nawawala. Kaya di nineto si Jose at si Maria. Pagkatapos noon, sabi niya, alam pa, ginawa to sa akin. Ano sabi niya? Did you know that I'm doing my Father's business? Nalito na naman. Anong Father's business? Kasama-sama tayo nakahanap. But she kept these things in her heart. But my dear friends, the greatest trial of all, kailan? Ngayon po, nung si Jesus ay nakabayubay sa krus. Try to imagine, marami sa inyo mga ina dito. Nakikita mo, alam mo,